sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po magpapasimula sa isang panalangin. Oh, hallelujah Lord, hallelujah. Salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Salamat Lord dahil Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng kalakasan sa amin upang kami ay makadako dito, upang kami Ama ay makapagpuri sa iyo, Panginoon. Salamat Lord sa lahat ng bagay na ibinibigay mo sa aming buhay, O God. Sa buong isang linggo, Panginoon, na pag-iingat mo sa aming mga buhay, nandiyan ka upang alalayan kami, upang kami, Panginoon, ay gabayan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, may balik namin sa iyo ang lahat ng aming papuri, ang lahat ng aming parangal, Panginoon, ay tanging sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ng maraming sa buhay at kalakasan, Panginoon, ay binibigay mo sa amin. Sa lahat ng pag-iingat mo sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, ay patuloy kang nandoon, patuloy mong hawak ang buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil Ikaw, Panginoon, ang Diyos, Lord, na nagmamahal sa amin ng higit, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng paggabay mo, sa lahat, Lord, ng pagmamahal mo na ibinibigay sa amin. Kung kaya ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng parangal, ang lahat ng pagluwalhati ay tanging sa iyo. Hayaan mo maibigay namin sa umagang ito ang lahat, Lord, ng pagpupuri namin, Panginoon. Ang lahat, Lord, ng gagawin namin, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ng marami. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay masabi namin. Sige po, bago po tayo magsimula, basahin ko lang po ang verse na. Sa Lucas 1:37. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen? Lahat ay kayang gawin ng Diyos sa atin. Lahat ay kaya niyang ibigay sa atin. Kaya, ibigay natin ang pasasalamat, ibigay natin ang pagpupuri sa ating Panginoon, sapagkat siya lamang ang may hawak sa ating mga buhay. Siya ang lumikha sa atin. Kaya karapat-dapat nang naibalik sa Kanya ang lahat ng parangal. Amen? Sige po, ihanda po natin ang ating mga puso. Handanin natin sarili upang makapagpuri tayo sa ating Panginoon. Sige po, umawit tayo sa Diyos. Hallelujah, Lord, purihin ka, Ama! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Sumayaw tayo sa Panginoon!
Pupurihin ko, Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong presensya, O God. Salamat sa iyong pagsama sa amin, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Dakilain ka, aming Ama. Papurihin ka. Papurihan ka, Panginoon. Luwalhatihin ka, Panginoon. Sa bawat patak ng buhay, sa aking kahinaan, bawat puhod at panalangin, di mo ako iiwan. Jesus, ika'y itataas ang aking mga kamay sa Diyos lumapangin sa aking natunay. O ang malay ko ay pusong basag, nagkakong baba sa iyong presensya,
ang aming tunay na Diyos. Ikaw ang nagmamahal sa amin ng higit, Panginoon. Kung kaya karapat-dapat kang luwalhatiin, sambahin ang parangalan. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Ama. Walang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah, Lord. Oh, dakilahin mo sa pahinga. Purihin ka, O Diyos.
Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa oras po na ito, tayo ay darako sa gawain ng pagbibigay. Tapos po natin bigyan ng awitan, ng pagsamba ating Panginoon. Sa oras po na ito ay ating pong pagkakaloob sa ating Panginoon yung mga pahiram niyang biyaya sa atin. Ako, kung sinabi nga po ng Panginoon, kung tayo ay bibigyan ng tayo magtatapat sa maliit na binigay sa atin ng Panginoon, tayo bibigyan ng mas malaki pa ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon na mapagkakatiwalaan niya tayo sa mga maliliit na bagay. Ayan pong basahin ko po sa inyo ang talata mula sa Leviticus 27:30. Sinasabi po, ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. So, alam naman po natin na ang tithes o ang ikasampung bahagi ay matagal na nating ginagawa at patuloy natin ginagawa para sa Panginoon. At ito po ay ginagamit natin para sa gawain ng Panginoon, sa pagpapatuloy, sa pagpapalago at pagpapatibay ng ating mga gawain. Nang sa gayon din ay makaabot tayo sa maraming tao at maraming kaluluwa, maraming buhay ang makakilala sa ating Panginoon. So, iniisip ko po, nung mga nakaraan, minsan po kasi parang may mga pagkukulang po tayo sa Panginoon. Minsan nalilimutan po natin na unahin ang Panginoon dahil po sa maraming kadahilanan. Maaaring busy tayo, maaaring marami tayong priorities, at minsan nakalitaan natin na unahin ang Panginoon, hindi lang sa gawain ng pagbibigay, kundi sa ating oras, sa ating Panginoon, mula sa ating paggising. Di ba, pagkagising natin, parang cellphone agad, o kaya naman gawain agad, gagayak agad para umalis sa trabaho, sa pagpasok. Nalilimutan na natin yung paglalaan ng oras para sa ating Panginoon. So, when your first is for God, kapag ang ating una ay para sa Panginoon, everything else follows and you'll never lack, di ba po? Kapag inuna natin ang Panginoon, parang, halimbawa sa umaga, pag inuna mong manalangin, inuna mo ang paglalaan ng oras sa ating Panginoon, parang sa buong araw na yun, parang hindi ka nararush, hindi ka nagmamadali, hindi ka kapos sa oras. Katulad din sa ating mga pinansyal na buhay, kapag inuna natin ang pagkakaloob sa ating Panginoon, inuna natin magtapat ng ikasampung bahagi natin sa ating Panginoon. Hindi natin mararanasan na magkulang, hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Minsan nga may mga biyaya pang dumarating sa atin na unexpected dahil naging tapat tayo sa ating Panginoon. So sa oras po na ito, sana po ay maging tapat tayo sa pagbibigay sa ating Panginoon. So, yun lang naman po at tayo pong lahat ay mukha at pumikit. O hallelujah, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin o Diyos sa umagang ito. Napakabuti mo, Panginoon Lord God. Tapat ka sa iyong mga anak, Panginoon Lord God. Maraming salamat, O Diyos, dahil patuloy mo kami sinasamahan, binibiyayaan, Panginoon Lord God, sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, Panginoon, ay tapat kang patuloy sa aming, Panginoon Lord God. Kaya sa oras na ito, sa maliit na halaga, sa maliit na porsyento, Panginoon Lord God, ng aming pinagkakitaan, Panginoon Lord God, ng aming mga hanap buhay, Panginoon Lord God, ay makikitaan mo kami, Panginoon Lord God, ng pusong masayang naghahandog, Panginoon Lord God, masayang nagbibigay, Panginoon Lord God, ng may malayang mga kamay, Panginoon Lord God, na magbigay sa iyo, Panginoon Lord God. Alam namin, Panginoon, ng mga halagang ito, Panginoon Lord God, ay hindi mawawalang bahala, kundi magagamit ito sa iyong kaluwalhatian, sa iyong sa kalaguan, Panginoon Lord God, ng iyong gawain, Panginoon Lord God. Maraming salamat, O Diyos, sa oras na ito, sa mga kapatid ko, Panginoon Lord God, sa iyong mga anak na magkakaloob sa oras na ito. Patuloy mo silang pagpalain, maging sa kanilang hanap buhay, Panginoon Lord God. The unexpected blessings, Panginoon Lord God, ibigay mo sa kanilang, Panginoon Lord God. Tugunin mo ang lahat ng kanilang pangangailangan, hindi lamang sapat, kundi higit pa, Panginoon, sa kanilang pangangailangan. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito at sa po namin binibigay ang pinakamataas na papuri pa sa salamat ng pagdakila ay tanging sa lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na po tayong lahat magkaloob. Pinalalahanan lamang po na maaari din po tayong magbigay sa pamagitan po ng GCash sa number po ni Pastora Amalia Pablo at meron din po tayong PS Bank na ang account po ay Agape Mahal Ka na Jesus Church. Tapos yan din po yung account na. God bless us all.
Kayo po ang Panginoon. Dami po natin. Dami ng mga angels sa ating paligid. Ito po, sinasamahan tayo sa pag-aawitan, pagpuri, pagsamba sa Panginoon. Ganda po ng ating awitan kanina ito. Pagay ng Diyos sa buhay po ng ating priestly. Talagang buhay na buhay po sa kanila yung pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Pag ako po nabibless sa pagpupuri, hindi ko po mapigil yung naluluha po ako. Kasi para bang yung langit nandito na sa lupa. No? Experience na natin yung patikim na po ng langit. Yung worship sa langit ay naranasan po natin dito sa lupa. Kaya, grabe ang Diyos. Amen? Grabe po siya, no? Talagang yung kapangyarihan po niya ay siyang bumabalot sa buhay natin, sa ating puso at isipan ay naranasan po natin yung kalulhatian ng Diyos. Po, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Hallelujah! Maraming Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito na ginawa mo, na kami po Lord ay narito sa iyong templo Panginoon upang makinig sa iyong mga salita Panginoon at matuto kami Panginoon. Dalangin po namin sa umagang ito Lord, ang pagsama mo, pangunguna mo, yung banal na Espiritu na siyang bumihag sa aming mga puso at damdamin Panginoon upang ang mga katotohanan ng iyong mga salita, Lord, ang siyang ibigay sa amin, na kapangyarihan, kalakasang makapamuhay, ng walang kapintasan sa ibabaw ng mundong ito, Panginoon, na kahit maraming mga pagsubok, Panginoon, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Patuloy mo kami pinalalakas, ini-encourage araw-araw ng iyong mga salita, Lord. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat sa iyong banal na Espiritu, na lagi pong nakasubaybay, nag-iingat, at nagtuturo sa amin sa araw-araw. Ama, maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagdakila, sa tayong pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang title po ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay One Thing Needful. O One Thing is Needful. Naniniwala po ba kayo mga kapatid na meron lamang isang solusyon sa problema sa buhay? Para bang ang problema sa buhay, isa lang. Kaya isa lang yung solusyon. Naniniwala po ba kayo na isa lamang paraan kung paano mabuhay? Isang solusyon, isang paraan para po mabuhay. Tignan po natin yung ating text sa Lucas 10:42 po. No? Sa PowerPoint po ay isang verse lang yung nailagay ko. Pero gusto ko pong basahin sa salin po ng magandang balita, starting doon sa verse 38 hanggang verse 42. This is about doon po sa pag-visit ng Panginoon sa magkapatid. Si Marta at si Maria. At siguro nandun din po si Lazaro, no? Kaya lang hindi binanggit, no? Sige, babasahin ko po. Sa PowerPoint po, 42 lang po yung nakasulat. No? So, basahin ko po. Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang layon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng aking kapatid kong maghanda ng mag-isa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Doon sa ibang sali ng Bible ay exclamation point po yung nasa last ng sentence. So para paggalit, para pinapagalitan po ang Panginoon ni Marta. Ano po? Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Dalawang beses po, no? Sinigawan niya yung Panginoon.
Ngayon, sabi naman ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta. Hindi po isang beses na pinagit yung pangalan niya eh. 2 beses po eh, Marta, Marta. Sa Bible daw po, pagka merong inuulit na salita, ay ang pahiwatig po nun talagang binibigyan ng diin. Ini-stress po talaga yung kahalagahan ng pang-uusap o ng salita o yung ibig sabihin po noon. So, sabi ni Marta sa Panginoon, Panginoon, baliwala ba? Sabihin mo nga yung kapatid ko. Ang tugon naman po ng Panginoon, Marta, Marta. Masyado kang nag-aalala. No? Isa lang yung mahalaga, yun ang ginagawa. Pinili ni Maria at kaya hindi aalisin yun sa kanya. No? So makikita po natin doon sa Luke 10:42 ay yung concern po natin ng isang tao, si Marta, at ganoon din naman tayo mga kapatid. Ano? And then doon sa isang pagkakataon naman sa Matthew 4:4, siguro alam na po natin ito, no? Ang sabi po doon ay hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. So makikita po natin dito na tayo, mga tao, tulad ni Marta, ay may mga pagkakataon, sana naman hindi madalas, dahil tayo po ay Kristiyano na ano po ba yung ating masyadong pinagkakaabalahan sa ating buhay? Ano po ba yung masyadong umuukupan ng ating panahon, ng oras, yung ating concern, yung ating pag-aalala? No? Sa mga material na bagay po ba, katulad ni Marta, sa paghahanda ng pangangailangan, araw-araw, paghahanda sa kinabukasan, hindi naman po masama yun. Subalit, ang sinasabi lang po ng Panginoon sa atin, ay unahin natin, i-prioritize po natin ang Panginoon sa ating buhay. Kasi pag yun po yung ginawa natin, ay ang Diyos mismo ang magtitimon ng buhay po natin para hindi po tayo malayo sa Kanya. Kamukha ni Maria na inuna po niya yung pakikinig sa mga sasabihin ng Panginoon. Kasi ay darating yung time na yung okasyon po na yun ay natatapos. Kakain sila, alis yung mga tao, may iwan si Marta, mag-uurong siya. No? Pero si Maria, yung naginig po niya doon sa turo ng Panginoon, yung po ay mananatili sa kanyang puso at isipan. Ano po? Pero si Marta ay wala na, pag umalis na yung mga tao, maglilinis na siya, pero hindi niya na-gets yung talagang layunin ng Diyos kung bakit ang Panginoon at yung kanyang mga alagad ay nagpunta roon sa kanilang tahanan. So, sa umaga po ito mga kapatid ay tingnan po natin na patungkol sa salita ng Diyos. Ano po? Ang salita ng Diyos daw po ay ating manual para sa matagumpay na pamumuhay. No? The Word of God ay manual ng Diyos na binibigay po sa atin upang tayo po ay magtagumpay sa ating buhay, kamukha po ni Mary. Ito po. Ang salita po ng Diyos, ang Biblia, ay ating manual sa buhay. Kung yung mga nag-traveler, meron silang compass para hindi sila maligaw, ganoon din po sa ating mga kapatid. Sa ating spiritual na buhay, ang Biblia, ang salita ng Diyos, ito po yung manual natin. No? Kung susundin po natin ang manual, sa sinasabi nito, ay makakatiyak po tayo na magtatagumpay po tayo sa buhay. No? Ang sagot po sa bawat problema na ating kinakaharap ay nasa salita ng Diyos o ang salita ng Diyos. Ang kasulatan po ay tinawag na salita ng buhay o word of life. No? Ang sabi po dun sa Pilipos 2, gusto ko pong basahin sa salin po ng magandang balita, starting doon sa verse 14. Sa PowerPoint po ay nag-start po siya sa 16. No? Pero hindi po siya kumpleto. No po? So, basahin po natin sa Pilipos starting verse 14 hanggang verse 16. No po? Ang sabi po doon ay, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. Sino po ba yung mahilig magreklamo? Sino po sa atin dito yung mahilig makipagtalo?
upang kayo ay maging mga ulirang anak ng Diyos. Kahit po pala hindi tayo reklamador, pag hindi tayo mahilig makipagtalo, tayo po pala ay magiging mga ulirang anak ng Diyos. Pag sinabing uliran, tayo po yung magandang modelo. Magandang modelo sa iglesia, sa ating kapwa, lalo-lalo na sa mga mananampalataya. Matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutan baluktot at masama. No? So tayo po pala yung parang nagniningning doon sa kalagitnaan ng mundo na ang ating pamumuhay, ang ating pag-uugali ay dapat tularan at modelo sa mga tao, lalo-lalo na wala pong pagpakakilala sa Panginoon. No? Sa gitna ng sanlibutan baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw. Yun po, ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay. So yung pong praise na habang ipinapahayag daw po natin yung salitang nagbibigay buhay, yun po yung Word of God. No? Sa gayon, sa araw ni Kristo ay may pagmamalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Si Apostol Pablo po yung nagsasalita dito. Ano po? Doon sa Book of Philippians, siya po yung nagsulat noon. Ano? So makikita po natin ito mga kapatid na sinasabi po sa atin ni Apostol Pablo na sa pamagitan daw po ng pangangaral ng salita ng Diyos, ang mga tao po ay nakakarinig ng mga aral at turo ng Diyos. Ano po? At kapag narinig daw po ng mga tao sa loob ng iglesia ang aral at turo ng Panginoon, they themselves, makakagawa po sila ng mga desisyon na kapaki-pakinabang sa kanilang buhay. Po, alam niyo po, marami po tayo ginagawang desisyon sa buhay. Po. So, doon sa mga ginagawa po nating desisyon na yon, tayo po ba ay natutuwa, nagtatagumpay sa bandang huli, o nalulungkot at may kabiguan? No? Siguro alam natin lahat na kapag kasama natin ang Panginoon, kumonsulta tayo sa Panginoon, tayo po ay magtatagumpay. Pero kung babaliwalain po natin ang Diyos sa ating mga ginagawang desisyon, ang mangyayari po noon ay mabibigo tayo. Madidisappoint po tayo. At ang masama nun ay kapag hindi po tayo nagpasagop sa Panginoon, nagmatigas po tayo, hindi po tayo tutulungan ng Panginoon. No? Pero wala namang ganun dito sa atin, no? Dahil tayo pong lahat na makatagkape ay masunurin. Amen po ba? Amen. Mahina. Amen. Purihin po ang Panginoon. No? Dapat po kahit po dumating yung disappointment sa ating buhay, huwag tayong lalayo sa Panginoon. Po. Huwag tayong lalayo. Dahil pag lumayo po tayo po yung magdudusa. Malulubog po tayo ng malulubog sa kabiguan sa buhay. Ano po? Yung pong pagsubok sa buhay, yung pagkabigo, dumarating po yan. Hindi natin may iwasan yan dahil nandito po tayo sa mundo. Pero meron po tayong Diyos na buhay na handang tumulong sa atin. Nagmamahal po sa atin. Hindi po niya tayo pababayaan. No? At ito nga pong sinasabi ni Pablo sa kanyang pangangaral na sa pamagitan daw po ng pangangaral ng salita ng Diyos, ang mga tao ay magkakaroon ng pagkakataon na makita yung kanilang buhay. At makagawa sila ng desisyon na sila ba ay lalapit sa Panginoon, magpapatuloy, na lumakad na kasama ng Diyos. At ito po yung magandang desisyon na maaaring marating ng mga taong makakarinig po ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sinasabi rin po na ang natural na pangangaral ng salita ng Diyos, sabi po mismo sa Bible, yung preaching po ng Word of God ay kamangmangan lang doon sa mga taong napapahama. Sabi po sa unang Korinto 1:21, sapagkat sa karunungan ng Diyos, hindi niya ipinaitulot na makilala siya ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng mundong ito. Mas minabuti ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa ipinangangaral na mabuting balita na ayon sa iba ay kamangmangan lamang. No? So, depende po sa pagtrato po natin sa salita ng Diyos ang magiging destiny po ng ating buhay. Po.
naalala ko po nung ako po'y maliit pa, nawi-witness ko na po yung mga gawain sa Panginoon. Pero dahil kinalakihan ko pong pamilya ay wala sa Panginoon, ay kinikriticize ko po yung mga ganung gawain ng araw. Nung maliit pa po ako noon. No? Kaya siguro ang nangyari sa akin ay pwede sabihin, naligaw na rin po ako ng landas sa aking tinahak noon. Pero puri po ang Panginoon, nung ako po ay nakapag-abroad, ay kung saan lugar na bawal po yung Bible, doon pa ako nakapagbasa po ng Bible. Doon ko po nagamit yung katigasan ng ulo ko, yung pagiging matigas ang ulo ko. No? Naalala ko po noon na nagtatrabaho ako, nagbabasa ako ng Bible kasi nasa security po ako, panggabi ako. Bawal po ang Bible doon, pero tumadaan yung pulis. Madaling araw, nagbabasa po ako ng Bible. Kinakawayan ko pa po yung pulis na gano'n. Kasi nga po yung mga pulis doon sa lugar na pinuntahan ko ay sila, yung hindi naman sila nakapag-aral. Kaya, grabe po ang Diyos. Grabe po yung pagkilos ng Diyos. Hindi lang sa akin, maging sa inyo pong mga buhay, mga kapatid. Kung iisipin niyo po, grabe yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Grabe sa yung kanyang kapangyarihan. Na halos bawat isa po sa atin ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon para tayo abutin sa ating mga personal na kalagayan sa buhay, no? At yun nga po, para sa iba kamangmangan yung pangangaral ng salita ng Diyos. Subalit sa atin po na mga nakakilala sa Panginoon ay ito po ay ang pangangaral ng salita ng Diyos ay isang mataas ng pagkatawag. No? Napakataas po ng pagkatawag na ikaw ay matawag na lingkod ng Panginoon. Kaya ngayon kahit sino nagtuturo, kahit sino nangangaral ng salita ng Diyos. Dahil napakataas po ng calling na ito, mga kapatid. Napakataas na calling. Ito po. Na ikaw ay tawagin lingkod ng Diyos at makapaghayag ka ng salita ng Diyos. Kasi nga po, kapag ang buhay mo ay hindi sumusunod o hindi nakaalay sa salita ng Diyos, hindi natin magagawa makapagturo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Una-una yung sarili mo mismo ay mahihiya ka. Dahil kung hindi mo sinusunod yung itinuturo mo, wala pong power. Nandiyan pa po yung sanlibutan na tutulig sa ka, babatikusin ka. Ay, yan ba si Picasso, dating lasinggero yan. Dating addict yan. Ganun po. Pero pa po doon yung diablo na magpapaalala sa iyo, naalala mo ba yung ginawa mo kasalanan noon? Naalala mo yun? Pati mo, pinatawad ka na. Yun po, grabe. Grabe po ang kalaban natin, mga kapatid. Kaya, mahalin po natin, mga kapatid, kung ano yung calling na inasign sa atin ng Panginoon. No? Ikaw ba'y tinawag na maging apostol? Tinawag ka bang maging propeta? Tinawag ka bang maging evangelista? Tinawag ka bang maging pastor? Tinawag ka bang maging guro? Yakapin po natin, mga kapatid. Sabi nga po sa team natin, embracing opportunities. Opportunities ba? Possibilities pa. Sorry po. Embracing possibilities. Ano po yung pagkatawag sa atin ng Panginoon to edify the body of Christ? Kasi yung Bible ministry po na yan ang ginagamit to edify the body of Christ, which is the church. So ano po bang calling sa atin? No? Sabi po ng isang preacher, kapag tinawag ka ng Panginoon, hindi mo na kailangang malito kung ano yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon dahil i-reveal sa iyo ng Diyos. I-reveal sa iyo ng Holy Spirit. So makita po natin yung kaibahan na wala sa Panginoon at ikaw ay nasa Panginoon. Hindi ka na nanguhula kung ano yung gusto ng Diyos na gawin mo sa iyong buhay upang siya ay mapaglingkuran at mabigyan ng karangalan. So mataas po ang calling sa atin ng Panginoon. At maaaring isipin po ng mundo na ang pangalan ng salita ng Diyos ay kamangmangan lamang. Subalit, ito po yung isa sa ilang paraan na ginagamit upang ang mga tao po ay makarinig ng tungkol sa Panginoon at mag-respond, tumugon. Napakahalaga po nun na tayo po ay nangaral, dapat i-challenge po natin ng mga tao na sila po ay tumugon, mag-respond po sila doon sa palawagan ng Diyos. Na isa sa mga panawagan ng Diyos ay repent and be baptized and you will receive
the Holy Spirit. Yun po yung bago nating dispensation ngayon, mga kapatid. No? Yun lang po yung, pag nagpabautismo ka, tatanggapin mo yung banal na Espiritu. Yung kay John po kasi, ay magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at magpabautismo dahil malapit na yung dumating ang Panginoon. Pero nung dumating na po si Jesus, ano po? Sabi po doon, sabi ni Peter sa Book of Acts, magsisi kayo at magpabautismo at tatanggapin nyo ang banal na Espiritu. Pag po tinanggap natin ang banal na Espiritu, yun po yung time na kung saan ay ipapaunawa na sa iyo ng Panginoon kung hahanapin mo ng buong puso kung ano yung gusto mong gawin para makapaglingkod sa Panginoon. Ito. Alam niyo po, nung first time ko makarinig nung salita, yung tanong na, are you baptized? Na-baptize ka na ba ng Holy Spirit? Nagulat po ako. Kasi nagtanong sa akin, nasa abroad po yun, guspusin po siya na Indiano, na maitim, na nangingitab yung buhok sa langis, na may bigote. Hindi ko po sukat alain na para po yung Panginoon nangusap doon sa tao na yun, na isang Indiano po siya. Alam niyo po yung mga Indiano, mga Bangladesh, ang tingin po sa kanila sa abroad, sa Saudi po, ay mas nakahihigit po yung mga Pilipino kaysa sa kanila. Dahil yung mga Pilipino po ay nakapag-i-English, matalino. Sila po ay Islam po yung kanilang English, no? At mababa lang po yung kanilang trabaho. No? Pero yung oras po na yun, mga kapatid, na-amaze ako dahil para bang yung tao yun, ang Panginoon yung nangungusap sa akin, ano? Na, nagbabasa po ako ng Bible noon, pero are you baptized ng Holy Spirit? Alam mo na ba yung plano ng Diyos sa buhay mo? Buhay ba sa iyo yung salita ng Panginoon? May heart ka bang maglingkod sa Panginoon? Parang ganun po ang dating sa akin ng tanong na yun. No? Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nakapagpapatuloy ako. At kayo po mga kapatid, thankful po ba kayo dahil nakapagpapatuloy kayo sa Panginoon? Alam niyo po, sabi sa Bible, darating yung time, ito po, nandito na tayo sa time na yun, na ang mga tao po ay tatalikod sa Panginoon. Tatalikod sila. Lalaganap po yung apostasy. Na kahit alam na nila yung katotohanan ng salita ng Diyos, ipipilit pa rin nila yung kanilang sariling gusto. Nakakatakot po yun, mga kapatid. Kasi para bang hindi natin alam yung salita ng Diyos para ito'y masunod po natin. Nakakatakot po yun, yung deception. Yung panlilin lang po ng diabo sa ating buhay. No? Kaya po, balik tayo po sa ating ko po. No? Napakataas po ng calling ng pagkatawag po sa atin. At kaya po, pinag-uutos sa atin. Command po sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, tandaan po natin ito na dapat po nating itaas ang Panginoon sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po ang sarili, hindi ang iglesia ang itataas, hindi yung pangalan ng sekta o yung grupo, kundi ang Panginoon po ang itataas. Amen po ba? Hindi po yung pastor, hindi nagpasimulang pastor na iglesia ang itataas po natin ang ating Panginoon. No? Sinabi po ni Pablo, kahit po si Pablo, sinabi niya sa kanyang mga sulat, na naging maingat siya. Naging maingat po si Apostol Pablo na si Kristo lamang ang may pangaral at ang tamatay ni Kristo sa krus. Ito. Bakit po kaya naging maingat si Apostol Pablo? Dahil ang nagpasimula at nagpapasakdal po na ating pananampalataya ay ang Panginoon lamang. Ang Panginoon po ang siyang namatay sa krus para po tayo ay maligtas. Ano? Kahit po si Charles Spurgeon, sabi po niya sa kanyang mga estudyante, preach nothing up but Christ. Ano po? Preach nothing down but the devil. No? So, sa ating pong pangaral, sa gawain binigay sa atin ng Panginoon, dapat po ang Diyos po, si Kristo po ang siyang may taas. No po? Hindi po yung ating mga ginagawa sa ating buhay. No po? Dahil nakakagawa lang po tayo ng mabuti dahil yan ay pinasimulan ng Panginoon sa ating buhay. No po? Doon po sa mga claim ng salita ng Diyos,
kapag ito po ay ating naipamuhay, nagkakaroon po tayo ng tunay na kagalakan, no? Bakit po tayo nagkakaroon ng tunay na kagalakan, no? Dahil mataas po ang pagpapahalaga ng Diyos mismo pagdating po sa kaligtasan ng mga tao. No? Ito po yung priority ng Diyos sa mundo na ang mga tao po ay makarinig ng Ebanghelyo. Nais po ng Diyos na ang mga tao ay pumasok sa covenant, nakasama siya, nakapartner siya, na sa ganoon po ang mga tao po ay mabago yung kanilang buhay. At mangyayari lamang po ito na tayo, mga tao na papasok po tayo sa covenant, nakasama ang Diyos, kung tayo po ay mapapanganak na muli doon sa pamilya ng Diyos, na tayo po ay mag-born again, makakilala sa Panginoon. No? Kasi po ang bagong buhay ay isang mananampalataya ay nagpapatuloy na hindi magpapatuloy. Sorry po, ang bagong buhay ng isang mananampalataya ay nagpapatunay na hindi nawala ng kabuluhan ang pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus at yung kanyang pagkamatay sa cross. Ano po? Nabago na po ba ang ating buhay? Kasi kung nangyari po yan, mga kapatid, Jesus Christ, He did not die in vain kapag nangyari po yan. Hindi nasayang yung pag-aari ng Panginoon ng kanyang buhay upang tayo po ay mabago yung ating buhay. Mabago yung ating pamumuhay, makalaya po tayo sa kasalanan, at makapaglikod po tayo sa Panginoon. Ang salita po ng Diyos ay maraming may ibabahagi sa atin. Kasi po, marami itong sinasabi. Marami po titulo o katawagan ang Word of God upang ipakita kung gaano ito kahalaga. Ang unang-una pong title ng salita ng Diyos ay tinawag siyang The Book. Ang aklat. No? Sabi po dun sa Psalm 40, verse 7, Then said I, sa King James Version po, Then said I, Lo, I come in the volume of book. It is written of me. I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Ito. Kanta po ito, nadinig ko na ito. Maganda po yung kanta nito ng Psalm Project. No? So, ang salita po ng Diyos ay tinawag na The Book. Isang titulo po kung saan ay nire-refer ang Bible bilang salita ng Diyos. Ano? Sabi po doon sa Revelation 22, verse 19, sasaling po ng salita ng Diyos, At sino mang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito ay aalisin ng Diyos. Naniniwala po ako na hindi lang magbawas. No? Pwede rin sabihin, sino mang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito ay kasalanan sa Panginoon. Pero dito po sa Revelation 22:19 ay nilinaw yung sino daw magbabawas sa mga nilalaman ng aklat na ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. At mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Ang Biblia po ay tinawag na The Book na para bang wala nang ibang aklat na dapat mahalaga ng labis ang mga tao. Po. Maaari tayo magbasa ng iba't ibang aklat. Po. Subalit, kung wala naman, wala po dapat humigit sa pagpapahalaga po natin sa Biblia. Dahil ito po ay ang salita ng Diyos. The Book. Po. Kailangan po natin magkaroon ng mataas na pagpapahalaga kaysa alinmang aklat na maaari nating pagkunan ng karunungan o impormasyon. No? Marahil meron po sa ating mga ilang-ilan na madalas o madalang na bumibili ng dyaryo. No? Nung buhay po si tatay, araw-araw may nagrelasyon ng dyaryo. Pero napansin ko po mga kapatid, no? Na doon po kasi sa pinagtrabuhan ko, araw-araw may dyaryo. No? Ang nakakatawa po ay yung po kami pang unang nakakapagbasa ng dyaryo kaysa doon sa mga big boss. No? Kaya po pagdating ng dyaryo doon sa big boss, lukot-lukot na po yung dyaryo. Ano po? Marami na nakapagbasa. No? Kaya napansin ko po na halos parang araw-araw, isa na lang yung laman ng dyaryo. Ano po?
Masasawa rin po tayo. Pero napansin niyo po ba, kapag nagbabasa tayo ng Bible at yung puso mo, yung buhay mo ay open ka sa salita ng Diyos, araw-araw meron kang matatanggap na bago sa Panginoon sa pagbabasa po ng Bible. Araw-araw may matatanggap kong pahayag ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kagalakan, kapayapaan na makukuha po natin sa salita ng Panginoon. Kasi ang salita po ng Diyos ay laging bago. The steadfast love of the Lord is new every morning. Yung kanyang mga pangako, yung kanyang salita, araw-araw bago po yan, ting umaga bago. No? Ikalawa po, ang salita ng Diyos ay tinawag pong the book of the Lord, ang aklat ng Panginoon. O, sabi po doon sa Isaiah 34:16, no? Tignan nyo, diyan po ba? Tignan nyo ang aklat ng Panginoon at basahin. So, basahin daw po natin yung aklat ng Panginoon. O, basahin daw po natin dahil tapat ang Panginoon, hindi siya nagsisinungaling sa kanyang salita. Ang Biblia po ay tinawag na aklat ng Panginoon dahil ito ay nangunguna o pinakamahalagang sa lahat ng mga aklat. No? Sapagkat ito ay tungkol sa Panginoon, ito po ay aklat ng Panginoon. No? Ang sabi po doon sa Salmo 138 verse 2, luluhod ako na nakaharap sa inyong templo at magpupuri sa inyo dahil sa inyong pag-ibig at katapatan. Dahil pinakita niyo na kayo at ang inyong mga salita ay dakila sa lahat. O, ang salita daw po ng Panginoon ay dakila sa lahat. O, yung pong pangalan ng Diyos ay banal. O, yung pangalan ng Panginoon, ito po ay banal. At dapat po itrato natin ang may paggalang. Pero, sa kabila po ng pagiging banal at makapangyarihan ng pangalan ng Panginoon, hindi po ito kasing halaga ng kanyang salita. Dahil hindi dito sinasabi ang lahat ng bagay tungkol sa Panginoon at maging kung ano ang kanyang mga saloobin o iniisip. Grabe! Kapag po pala binabasa natin yung salita ng Diyos, malalaman natin ang saloobin at iniisip ng Panginoon. Kaya po doon sa sulat ni Apostol Pablo, sinabi po doon na tayo mga Kristiyano, na mga anak ng Diyos, we have the mind of Christ. Ito, grabe po yun mga kapatid. Na tayo pong mga tao na nilikha ng Panginoon ay maaari nating taglihin yung pag-iisip ni Kristo. Paano po bang mag-isip si Kristo? Paano po ba tayo mag-isip? Kamukha po ba ni Kristo? Posible po yun mga kapatid. Kasi nagkatawan tao po si Jesus. At tayo ay ganun din po mga kapatid. Kaya sa pagbabasa po natin ng Biblia mga kapatid, sa patuloy natin pagbabasa ng Biblia, darating po yung panahon na magkakaroon tayo ng pag-iisip na tulad ni Kristo. Ano po ba yung mga iniisip ni Kristo? Iniisip niya yung hanapin yung mga nawala. Ipakita sa tao yung pag-ibig ng Diyos Ama sa langit. Yung pagpapatawad, yung pagbibigay sa atin ng buhay na ganap at kasiyasiya. O, yung pag-ibig ng Diyos, yun po yung nasa isip lagi ni Kristo. At naniniwala naman po ako na yun po ay maaaring mangyari sa atin kung talagang siseryosohin po natin yung relasyon natin sa Panginoon. Kayo po ba gusto nyo mag-isip kamukha ng pag-iisip ni Kristo? Ako gusto rin ko po yun. Gusto ko yun. No? Kasi yun po yung sign na tayo ay makakapasok sa kaya ng Diyos. Ito. Yung mga pagkakataon po kasi nalilingan tayo. Madali pong matouch yung ating ego, nakakapagsalita, nakapag-isip po tayo ng hindi tama. No? Pero, huwag po natin kalilimutan mga kapatid na we have the mind of Christ. At dahil nga po binibigay sa atin yung pag-ibig, yung pong pag-iisip ng Panginoon, dapat tayo po ay ganoon, marunong tayo magpatawad, may concern tayo sa mga walang pagkakilala sa Panginoon, yung buhay natin maging modelo sa pag-ibig, no, sa ating kapwa. Posible po yun mga kapatid. Posible po yun, basta magdidepende po tayo sa Panginoon. Huwag po nating
i-disregard yung Panginoon sa buhay po natin. Huwag natin iisipin na, matagal na tayong Kristiyano. Kaya ko na itong mga ganitong desisyon. Kahit hindi na ako kumonsulta sa Panginoon, gagawin ko ito. Huwag po, mga kapatid. Dapat nga po, lahat ng ginagawa nating desisyon, pinagpe-pray natin sa Panginoon. Lalo na yung mga major decisions. Kasi minsan tayo, matagal na tayong Kristiyano, overwhelmed tayo yung mga victories na nararanasan natin kasama ang Panginoon. Nagiging kumpiyansa tayo sa ating mga sarili. Hindi na natin kinukonsulta ang Panginoon pagdating doon sa mga maliliit na bagay. Dapat po patuloy habang tayo po ay nabubuhay dito sa ating katawang lupa na to. Lahat kinukonsulta po natin sa Panginoon. Habang po binabasa ko yung sa Joshua, napaglalangan po sila ng mga taga-Gibeon po. At ang nangyari, hindi nila napatay yung mga tao na yun kasi ang command sa kanila ng Panginoon ay talagang wipe out. Napaglalangan po sila kasi doon sa mga victory na naranasan nila, akala nila hindi na dapat konsultahin ang Panginoon. Kaya napakalaga po na kumukonsulta tayo sa Panginoon. Major decisions, kailangan hinihingi po natin ang leading sa Panginoon. Kailangan nagpe-pray po tayo. Ano po? So, sa salita po ng Diyos, the book of the Lord, malalaman natin yung pag-iisip ng Panginoon. Kung yung kanyang saloobin para sa atin. Ikatlo po, ang salita ng Diyos ay tinawag na the book of the law. Po. Doon po sa Nehemiah 8:2-3, sabi po doon, kaya ng araw na iyon, ang unang araw ng ikapitong buwan, dinala ng paring si Ezra ang kautusan sa harap ng mga tao, mga lalaki, babae, at mga batang nakakaunawa. Binasa niya ito sa kanila ng malakas mula sa sikat ng araw hanggang tanghali. Grabe po yung time, no? Ang haba. Mula daw po umaga. Siguro nag-downwatch sila. Natapos po ay tanghalian na. Ano po? Doon sa plaza na nasa harapan ng pito ng tubig at pinakinggang mabuti ng lahat ang aklat ng kautusan po. So grabe po yung mga Hudyo, no? Grabe yung kung paano nila isik yung will ng Panginoon. Alam niyo po yung mga Hudyo, ano po sila? Sila yung mga taong, sabi po ng isang preacher, umuwi po sila sa karunungan. Lagi nila gustong malaman kung ano yung kahalagahan ng isang bagay, kung bakit dapat po itong gawin. Ganun po yung mga Hudyo, mga kapatid. Ano? At makikita po natin na talaga namang doon sa effort nila na yun, nagpakayag po ang Panginoon sa kanila. No? Sinasabi din po sa Galatians 3:10, po, ngunit ang lahat ng umaasang may tuturing ng matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ay isinumpa na ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, isinusumpa ang sino mang hindi sumusunod sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kasulatan. So makikita po natin dito na yung book of the law, ito po ay mahalaga. Ibinigay ng Diyos sa mga unang Israelita, sa mga Hudyo, at maging sa atin. Ito po ibinigay upang ipakita sa atin na tayo pong mga tao ay hindi perfecto sa mata ng Panginoon. Ano po? Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na alam natin yung salita ng Diyos, perfect na tayo. Kasi yung kautusan po ay ipinapakita lamang nito yung ating mga nagiging pagkakamali sa Panginoon. No? Ang kasulatan daw po ay parang salamin. Pagharap mo natin sa salamin, pero kapalang dumi sa iyong mukha. No? So, ang paglilinis ng dumi sa mukha, ikukuskus bubuan natin yung ating mukha doon sa salamin. Hindi po siyempre. No? Kasi yan daw po yung diagnosis. Yung law, ito po yung diagnosis ng Diyos kung saan tayo nagkakaroon ng problema. So, ang mangyayari po dito, yung law, yung salamin na kung saan nakita mo may dumi ka,
itinuturo ka nito kay Christ para yung ating kasalanan ay mapatawad. Kaya po sabi dito, isinusumpa ang sino mang hindi sumusunod. No? Ngunit sa lahat ng umaasa maituturing na matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ay isinumpa na ng Diyos. No? Ito po yung pumapasok na kung narinig yun na yung legalism. Ito po yung naging problema ng mga taga-Galasya. No? Yung katuruan ng legalism. Ito po, na meron kang maaaring gawin upang ikaw ay ariing ganap ng Diyos. No? Pero ang lahat po ay biyaya. Biyaya ng Diyos. At maging pananampalataya daw po natin, hindi rin galing sa atin yan. Dahil kung hindi nagpakahayag ang salita ng Diyos sa atin, kung hindi natin natinig ang salita ng Diyos, ang pangangaral ng salita ng Diyos, kahit pananampalataya, wala tayo. Kaya wala po tayo may pagmamalaki sa Panginoon. Ito po yung problema ng mga taga-Galasya. At sabi po ni Apostol Pablo, mas madali pang solusyonan yung immoralidad sa Korinto. Mas madali pang solusyonan yung kawalan ng pitagan ng mga taga-Korinto sa Lord's table kaysa dito sa legalism. Na meron ka maaaring gawin para rin kang ganap ng Diyos. Napaka-subtle po nitong legalism. Hindi mo basta-basta makikita, pero kapag tayo po ay pinag-aralan po natin yung Word of the Law, yung Word of God sa buhay po natin, wala tayong maaaring gawin para tayo ariing ganap ng Diyos. Talagang sa habag na lang ng Panginoon. Kaya po tayo maliligtas. Kaya tayo mapapatawad, mga kapatid. No? Lahat, biyaya po ng Diyos. Habag ng Diyos, kagandahan ng loob ng Diyos sa atin. Sa awa niya, mga kapatid. No? Kaya po, yung aklat ng kasulatan, ang tawag po dito ay lumang tipan sa Bible. Ano po? Mahalaga po ito, no? Na malaman po natin kung ano yung nakasulat sa lumang tipan. Subalit, sa panahon po natin ngayon, ito po ay napalitan na ng bagong tipan. Ano po? Ang bagong tipan po ay ang bagong kasunduan ng Diyos. New covenant ng Diyos sa mga tao. At ito po ay nakabase sa kanyang biyaya. Ang bagong tipan po ay nasa biyaya na, sa kagandahan ng Diyos by grace in Christ Jesus. Ang tipan po na ito ang siya nagpalaya sa atin mula sa batas ng kautusan, batas ng kasalanan, batas o kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sabi po sa Roma 8:2, sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Alam niyo po, mga kapatid, ang nagpalaya sa atin sa batas ng kasalanan at ng kamatayan ay nung namatay ang Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo, kasamang napako sa krus yung kautusan upang tayo po ay makalaya na sa kautusan. No? Kaya, pakita po natin, mga kapatid, na ang kahalagahan po ng salita ng Diyos ay talagang kailangan po natin itong maunawaan sa ating buhay. No? At magdesisyon po tayo, mamuhay po tayo, na kung saan ay mas pinapahalagahan po natin yung mga espiritual na katotohanan na nakukuha po natin sa salita ng Diyos. Maging tulad po tayo ni Maria na makiyaga, naghintay, sasabihin sa kanya ng Panginoon. No? Prioritize po natin. Seek ye first the kingdom of God. Hanapin po natin ang karya ng Diyos at yung kanyang katwiran at ang lahat po na ito ay daragdag sa atin. Yun po. Sige po. Tayo po ay mawin bilang pasasalamat sa narinig po natin isahin ng Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y
salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa amin sa araw na ito, Panginoon. Ito po ay mensahe mo para sa lahat, Panginoon. Maging sa mga nabot po ng mensahe ng transmission na ito sa internet, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na sa aming buhay ay pahalagahan po namin ang mga spiritual na bagay, Panginoon. Ang iyong salita, Panginoon, dahil ito po ay may kahalagahan hindi magwawakas, Panginoon, sa aming buhay. Buhay, pag-asa, kapayapaan, kagalakan, ang dulot po nito sa mga nagnanais na ito po ay makamit sa kanilang buhay. Panginoon, salamat sa iyong biyaya, sa iyong habag, Panginoon. Ngayong salita, Panginoon, ay natutunghayan po namin sa panahon namin ito, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na mahalin po ang iyong mga salita. Mulayin, pag-aralan po namin ang iyong mga salita. Sapagat ito po yung paghuhugutan namin ng lakas sa mga panahong mapanghamon sa mundo ito ngayon na nangyayari, Panginoon. Lord, sinabi mo sa iyong salita, Lord, na darating ang panahon ng depression, Panginoon, na ang aming buhay ay pananampalataya ay masasalubong yung mga problema, Panginoon, sa mga panahon ito, Panginoon. Mapagsubok po ang panahon, Panginoon. Subalit, salamat dahil ang iyong salita ay merong dalang pangako, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Bibigyan mo kami, Lord, ng pag-iisip na tulad ng pag-iisip ni Kristo, Panginoon, na ang layunin ay mabigyan ng kaluhuran, Panginoon, ang kayo na aming Amang nasa langit, Panginoon. Nawa ang aming mga buhay nawa, Lord, ay maging mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon, Lord. Magamit po namin ito, Lord, sa paghahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Upang ang mga tao, Lord, ay magkaroon po ng pagkakilala sa iyo, Panginoon. Dumating sila sa desisyon, Panginoon, na ang kanilang buhay ay dapat nilang ialay sa iyo, Panginoon. Dahil kung kami po ay iwalay sa iyo, wala po kami magagawa, Panginoon. Dadayain kami ng sanlibutan, dadayain kami ng aming mga laman, Panginoon. Dadayain kami ng Diablo, Panginoon. Subalit, kami po ay higit pa sa mga mananalumpay, Panginoon. Sinabi mo po sa iyong salita, dahil kay Kristo sa amin ay nagmahal at nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay maligtas. Dalhin mo rin po kami, Panginoon, sa ganitong punto, Panginoon, na kahit ang aming mga sariling buhay, Panginoon, ay hindi namin mamahalin kung ito po ay magdadala ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Lord, ibigyan mo kami ng boldness, Panginoon. Katapangan, mahayag ang iyong mga salita, Panginoon. Sino man ang aming kaharap, ano man yung mga circumstances tinadaanan namin sa aming buhay, Panginoon. Dahil ito lamang yung nag-iisang paraan upang ang mga tao po ay makarating sa katotohanan at maligtas ang kanilang mga kalubang labis na pinahahalagaan ng Diyos, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sabayin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Lord, to you, Lord God. Hallelujah. Okay. Announcements. Yan. Meron daw yung general workshop para po sa Priestley at sa media team. So baka mayroong kakilala kayo gusto na mapabilang sa Priestley o sa media team. May workshop. Kanino ba magkano? Sa kasi kay Brother Luke. Sa iba magana man paparegister sa Priestley. Sa media kay Tara. Nilista nyo lang. Meron gusto dyan. Yung mga lola natin. Joke lang. Baka meron kayong kilala sa
sabihin sila. So yun, water baptism. Baka meron daw gusto magpa-water baptize. Baka gusto nyo mapa-benamano doon sa gagawin namin swimming pool. Assemble. Di pa namin na-assemble ni Pastor. Di pa namin na-test. So, maganda, no? Swimming tayo, no? Testing lang, testing. So, yan. Baka meron gusto mag-water baptize. Sabihin nyo lang po si Pastor. Women's Fellowship. Meron po ba? Next week. May 18 sa Mangga. After service. So, okay. Youth Fellowship, May 25. Sa Mangga rin. So, after service. So, ano pa ba ang announcement natin? Dagdag ko lang po, mamaya po pagka prayer for one another po tayo, ay sama niyo po sa panalangin yung ating darating na eleksyon. Sama niyo sa prayer niyo. So, ngayon ay nagse-celebrate tayo ng Boss Mungana. Young Mother's Day. Mother's Day. So, konting trivia lang po. Ang Mother's Day po ay paano nagsimula ito? Ito ay, ang founder po nito ay si Anna Jarvis. Actually, ang nanay niya nagsasuggest nito daw na sana daw magkaroon ng holiday ang mga nanay. So, after po mamatay yung kanyang ina, ay gumawa ko siya ng movement. After 3 years po, ay nagkaroon po ng, si Jarvis po ay nag-held ng memorial ceremony to honor her mother and all mothers at Andrews Methodist Episcopal Church. So, Methodist pala siya. So, dahil po doon, that is May 10, 1908. Yun po, second Sunday yun siguro. Tama ba? Laging second Sunday. Ayun. So, kaya today, the International Mother's Day Shrine, meron daw po palang ginawang shrine para po sa International Mother's Day. Doon po sa US po ito, West Virginia. Yeah. So, sa papong trivia, so ito po 1940s. So, di ba, puro telepono. Kaya daw po, sa Amerika daw po, ito daw po ang pinaka-busy araw sa telepono. Kasi halos lahat tumatawag sa mga nanay nila, bumabati. Kaya halos daw po sa US ay talagang nagkakaroon ng natawag daw sa telepono, yung laging busy, parang ganyan. Kasi telepono pa ng araw. Ngayon, madali na, cellphone. Di ba? At sa Amerika raw po, ito po ang pangatlo, ang Mother's Day, ang pinakamaraming nagbibigay ng card. Una po is Christmas card. Pangalawa is the Valentine's card. Pangatlo ang Mother's Day card. Pero ngayon, uso na mga e-card ba tawag dyan? Mga cellphone. So, yun lamang po. At actually, binati ko po yung misis ko kanina. Yeah, happy Mother's Day. Ano yun, sabi ko sa ang hirap kayo mong palaki ng anak. Sabi ko sa kanya, mas mayroong palaki ng asawa. Ganda na sagot ko, ano? Diba? Mas mayroong palaki ng asawa. Anyway, sige po. Natawagan ko po ang mga nanay natin, mga nanay dyan. Ayun po tayo rito. Mother's Day pa sila lahat upang kayo po ay mapag-pray. Yan. So yan, sa po, naragdag ko, yan. Sabi po sa Proverbs 31, 28-29. Pag binasa niyo po yung Proverbs, yung kalahati po nito ay patungkol po sa asawa. O patungkol po sa nanay. Actually, yung Proverbs 21 po is about sa babae. Pero yung kalahati po na is about sa nanay. Sabi po doon, her children rise up and call her blessed. Her husband also and praises her. Many women have done excellently, but you surpass them all. Sa Tagalog po, ginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Ito ang sinasabi ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahimik
Dapat lagi natin ito binabanggit sa asawa natin, no? Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila yun, nakahihigit ka. Sige po, ipag-pray po natin sila. So, tinatawagan po dito si Sister Pearl para mag-pray sa kanila. Sige po, iituon po natin ang ating mga kamay sa ating magaganda, mabait at masisipag na mga nanay. Praise God. Lord, kami po ay nagagalak sa aming pong mga nanay, Panginoon. Narito man sila o nasa ibang lugar, Lord, or nasa piling mo na, Lord God. At salamat, Panginoon, dahil sila ang unang naghirap para sa amin, Panginoon. Nasa sinapupunan pa lamang po kami, Lord, ay naroon na ang kanilang pagtsatsaga, pagtitiis at pagsasakripisyo para sa aming Panginoon. At yun lamang ang simula, Panginoon, ng kanila pong tunay na pagmamahal sa amin, Lord God. At hanggang sa kami ay lumaki, hanggang, Lord, sa kami ay nagkagulang na, Panginoon, nakikita mo, Lord God, ang pagpapagal ng aming pong mga nanay para sa amin, Lord God. Tunay nga, Lord, na sila ay isa sa pinakamahalagang regalo na ipinagkaloob mo po sa amin. At sa araw na to, Lord, sineselebrate po namin ang araw ng mga nanay. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat, Lord, dahil pagpapalain mo po sila, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, dahil ipagkakaloob mo po ang desires ng kanilang mga puso, Panginoon. Salamat na sila'y iingatan mo, Lord God. Ilalayo sa anumang sakit at karamdaman. At higit sa lahat, bibigyan at pagkakalooban, Lord, ng kagalakan, ng kapayapaan, kapanatagan ng loob na nagmumula lamang sa iyo, dakilang Diyos. Ama, nawa ay maging masaya sila sa araw na ito, Panginoon. Puspusin mo po ng kagalakan ng araw na ito at maalaala nila, Lord, na sila'y mahalaga, Panginoon, na sila'y tunay mong minamahal, Panginoon, at sila po ay amin pong na-appreciate, Lord God, sa amin pong mga buhay. Purihin ka, O Yahweh, at kayo lamang ang patuloy na mag-iingat sa kanila, magpapala at higit sa lahat, Lord, maparangalan ka sa buhay nila at mas lalo ka po nilang makilala, Panginoon, sa kanilang pong mga buhay. Purihin ka, Lord, at pagpalain po rin po ang kanilang sambahayan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sige po, abutan po natin sila ng bulaklak. Sayang niyo ba dito na yung kanilang anak? Happy Mother's Day po sa lahat, sa mga nanay. Ayan. Kiss. Kiss, hug. Hug. Wow. Kiss. Picture. Picture, picture, picture. Picture, picture tayo. Sige, mga nanay lang. Hindi ako kasama din. Ayan. Kasama mo. Ay, kita pa rin. Kaya po. 1, 2, 3. Walking po. Walking. 1, 2, 3. Okay na po. Thank you po. Sige po. Maghanap na po tayo ng ating mga kapartner. Pray for one another. So, paalala ko ulit, kasama po natin sa prayer yung election bukas. Maging tama ang ating magiging desisyon.
Lord, tayo po lahat ay tumayo. Tumapo tayo sa pangwakas na panalangin. Praise God. Napakaganda ng paalala muli sa atin ng Panginoon. Amen? Pinakamahalagang bagay sa buhay natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Madalas nakakaligtaan natin ito dahil sa mga kaabalahan sa buhay. Minsan nakakalimutan natin yung bagay na higit na mahalaga. At ngayon, nire-remind tayo ulit, Lord, kasi alam niya na sa lahat ng mga bagay na dumaraan sa buhay, mga pinagdaraanan natin, babalik at babalik tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat tayo sa salita ng Diyos, matatagpuan ang lahat ng katugunan, lahat ng kasagutan, sa lahat ng nagaganap sa paligid natin, pag sa buhay natin. Lahat ay nasa salita ng Panginoon. Kaya kung meron man tayong hindi napapahalagahan, yung bagay na nananatiling magpakailanman. Amen? Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Madalangin po tayo. O Diyos, aming Ama, na sumasalangit, kami po ay taus-puso ng papasalamat sa iyong mga reminders, Lord, mga paalala na napakahalaga. Sa pagkatunay nga po, nakasalita mo lamang ang aming pong sandigan. Sasandalan po namin ang aming pong maasahan, ang mga pangako mo, Panginoon, na madalas ay nakakalimutan po namin. At kami po ay ibinabalik mo, Panginoon, sa mahalagang bagay nito na dapat namin paglaanan ng higit na oras, Panginoon, sapagkat ito ang nagpapalakas sa amin, ito po ang nagtataguyod ng amin pong pananampalataya. Higit ka naming nakikilala, higit kami nagkakaroon ng kalakasan, ng kapangyarihan, upang anuman ang mga pagdaanan pa sa buhay nito, ay manatili kaming matibay at matatag. Yung pananampalataya po namin na pauunlad, na paangat, dahil ang salita mo po ang gumaganap ng bagay na ito. Kaya salamat po, naniniwala kami na sa panibagong isang linggong ito na darang sa buhay po namin. Itatawid mo, itataguyod mo po ang mga buhay sa pamagitan ng mga salita mo, ng mga katotohanan mo, na lagi namin mababasa, na lagi namin masasandalan, ng aming sandigan. Lord, alam po namin na sa buong isang linggong ito na darang sa buhay po namin, maging mapayapa, maging maayos, maging matagumpay at pinagpala ang buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya maraming po salamat sa mga aral na muli ay napakinggan po namin mula sa inyong lingkod na ginamit. Pagpalain po, Panginoon, si Pastor Nick, kaya kung patuloy na maging kagamit-gamit ang kanyang buhay upang marami pang mapagpala sa pamamagitan ng kanyang buhay, Panginoon. Salamat po, Ama, at amin pong iniiwan ang iyong pong pagpapala at pagbabasbas sa lahat po ng bawat isa na nalambahan sa amin ito. Taas po natin ating mga kamay at tanggapin po natin ang pagpapala mula sa ating Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan niya kay subaybayan, lingapin niya nawa kayo at bigyan ng kapayapaan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu ngayon at magpakilanman. At sabi na, Amen. Sige pa, muli po tayong umawit at magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin mo